Eto, mga minamahal, mukhang marami na naman pong magagalit na mga kupal, na mga jijimunyo dito kasi hindi nila matanggap ang resulta eh. Alam natin hindi nila kayang tanggapin ang resulta kasi ang tingin nila, yung patron nila, yun pa din ang malakas, yun pa din ang hero. Eh hindi nila alam, yung patron nila, lugmok na ang pangalan dahil ang antot-antot na dahil sa kanyang mga ginawang katarantaduhan. So ngayon nga po mga minamahal, ito yung balita. Suporta ng mga Pilipino kay PBBM tumaas. Pro Duterte bumaba. Okta Research Survey. So ito makikita nyo ito yung talaan dito mga minamahal. Kita nyo yan. Yung pro Marcos, second quarter 36% lang. Tapos nung third quarter, nadagdagan ng 2 puntos. From 36 naging 38. Ganyan po kalakas si PBBM, mga minamahal. Paano kasi, yung vision and mission ni PBBM is pagtuunan ng pansin yung mga problema ng bayan. Diba? Hindi niya pinagtutuunan ng pansin yung mga walang kwentang allegations sa kanya, katulad ng adik, bangag. Yan, kakabangag ninyo, kaka-adik ninyo sa ating presidente, ito yung naging resulta. Dahil wala naman kayong mga ebidensya, napatunayan lamang na mga sinungaling kayo, mga jijimunyo kayo. Diba, mga minamahal? Oh, tingnan niyo yung mga pro Duterte. No second quarter, 16%. Ngayong third quarter, 15% na lamang po mga minamahal. Bakit umabot sila sa punto na nabawasan pa sila ng 1 puntos? Kakapanira nyo yan. At yung mga unresolved issues ninyo, dinadagdagan nyo pa. Malaking ambag din dito mga minamahal yung pambabastos ni Vice President Sara Duterte, dito nga po mga minamahal, sa Kamara at sa plenaryo. Mga minamahal, pansinin nyo? Oh, tinatanong saan mo dadalhin yung pondong hinihingi mo. Ano yung paglalaanan ng pondong hinihingi mo? Just a basic and simple question. Answerable naman yan kung talagang meron kang paglalaanan at alam mo kung saan mo dadalhin ang pera ng taong bayan. Kaso mga minamahal, wala. Hindi nakasagot. Ang ginawa ng bastos. Diba, binastos yung nagtanong na sa Senator Risa Ontiveros. Yan ba yung tipo ng ang isang kaibigan? Ha? Yan ba yung ang isang kaibigan tapos lahat kaaway mo? Ay di nawala yung ibig sabihin ng isang kaibigan. Kasi mismo yung isang kaibigan na libro mo, hindi mo kayang i-justify kasi palaaway ka. Diba? Mga minamahal, dagdagan nyo pa ng hearing dito sa House Quad Committee. Bakit? Nandyan si Digong nyo. Involved yung pangalan ni Digong nyo, ni Bato, ni Bongo. Diba? O sinong hindi bababa ang ratings at ang survey niyan? Na malaman-laman ng mga Pilipino na kinukupal nyo sila. Diba? Ngayon lang natin nalaman yung patungkol sa reward money na yan. Dahil nga napagtuunan ng House Quad Committee na bigyan ng pansin ng investigasyon. Although, matagal na nating naririnig yan, yung mga special report sa reward money na yan, pero kailangan natin ng taong magsasalita at magpapatunay. At pinatunayan nyo ni Garma, mga minamahal. Buti nga nagsalita itong si Garma patungkol dito sa issue na to. Although kahit mahirap to kasi talagang inilagay ni Garma ang kanyang sarili sa hukay, pero kahit papaano naging matapang si Garma. Una nga, pinapagtanggol niya pa itong si former President Duterte and it turns out na ikakanta niya rin pala mga minamahal, 'di ba? So anyway, yan po ang naging rason. 'Di ba? Kung bakit medyo nababawasan na kayo. Konti na nga lang kayo 'di ba? Tapos kayo patong galit na galit, gustong manakit. Konti na nga lang kayo, dapat nagkakaisa kayo. Kaso ano 'yung nangyayari ngayon? Bistado na nga 'yung kakupalan niyo, nag-aaway-away pa kayo. 'Di ba? Bistado na nga kayo sa mga katarantaduhan ninyo, kayo pa mismo nagkakagulo. Yung mga vloggers ninyo, ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, walang isang kompas. 'Di ba? Si Pebbles bumaliktad, si Ellie bumaliktad, si Trixie muntikan pa. Ikakanta din kayo sa mga anomalya ninyo, sa maisugralis ninyo. Konti na nga lang kayo, hindi pa kayo nagkakaisa. Paano 'yan? 'Di ba? So, yung independent mga minamahal, from 31%,
naging 26%. Yung mga neutral noon, yung neutral na 31%, naging 26% na lang. Bakit naging 26%? Siguro yung mga neutral noon, napagtanto nila na, ay, pangit din maging neutral. Nakitaan nila ng simpatya itong administrasyon ni Marcos, kaya kumampi sila. Parang ganito yung nangyari eh. Tumaas si Marcos, nahatak pababa si Digong. Parang ganun yung senaryo dito. So ngayon pakinggan natin tong balitang to. Pangit kasi ng diskarte ng mga Duterte eh. 'Di ba? Oh, pakinggan natin tong balitang to. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing pro-Marcos sila sa ikatlong bahagi ng 2024, habang bumaba naman ang bilang ng mga pro-Duterte ayon sa Okta Research. Batay sa tugon ng masa survey, umabot sa 38% ang pro-Marcos, mas mataas ito ng 2% mula sa huling survey, habang bumaba naman ng 1 puntos ang pro-Duterte mula sa 16% noong June 2024 survey sa 15% ngayong third quarter. Samantala, bumaba rin ng 5% ang dating 31% na nagsasabing independyente sila o walang sinusuportahan ang kampo. Neutral. Ang nasabing survey ay ginawa mula August 28 hanggang September 2, 2024 sa 1,200 respondents nationwide. Alam nyo mga minamahal, itong survey na to, hindi talaga katanggap-tanggap or natatanggap ng mga DDS. Masakit sa mata nila eh, na umaangat si PBBM despite na sinisiraan nila. Masakit talaga yun sa mata, no, mga minamahal, yung tipong, ay, sinabihan mo ng bangag, sinabihan mo ng adik, hindi pa din naniwala sa'yo yung taong bayan. Eh, paano maniniwala ang Pilipino sa'yo? Ha? Sa inyo, na mga naninira, eh wala naman kayong sapat na ebidensya. Habang yung sinisiraan nyo, napaka-workaholic. Trabaho dito, trabaho doon, nakikita ang improvement, bumaba yung piso. Di ba mga minamahal? Tumaas at gumanda yung ating ekonomiya, sandamakmak na proyekto ang nag-aabang sa bansang Pilipinas. So paano po mga minamahal, paniniwalaan kayo ng mga Pilipino? Eh, yung mga ginagawa ninyo puro paninira habang ang ating Pangulo trabaho ng trabaho. Di ba gusto ninyo ng maunlad at bagong Pilipinas? Gusto nyo pala ng bagong Pilipinas, bakit kailangan yung manira? And never pong nagsalita, ito yung kagandahan mga minamahal, never pong nagsalita si PBBM ng masasakit na salita laban sa kanila kahit anong klaseng ginagawa nilang paninira. O katulad ni Sara Duterte, sabi niya, hindi naman talaga kami magkaibigan yan eh. Nagkausap lang kami dahil sa trabaho. Sabi nga ni PBBM, I was deceived. I thought that we were friends, supposedly friends. Diba kasi, unit team sila. Supposedly they are working together to have a better future, better country, better economy for the Filipinos. And it turns out na si PBBM lang pala ang nagtatrabaho. Si PBBM lang pala yung mayroong kawang gawa para sa mga Pilipino. Diba mga minamahal? So, mapapansin ninyo kung sino yung totoong merong hangarin sa taong bayan. Kung sino yung totoong tao, totoong naglilingkod, totoong merong awa sa nangyayari sa sitwasyon ng bansang Pilipinas. Diba? Kaya makakakuha ng simpatya dito ang ating presidente at hindi lang mga minamahal, just to be clear, yung mga dilawan din sumusuporta sa approach ng ating presidente when it comes to West Philippine Sea issue, dealing the corruption, war on drugs, tapos sa AJK, di ba? Madami mga Pilipino ang sumusuporta dito sa mamamalakad ng ating presidente kasi nakikitaan nila ng potential ng pagbabago. Not unlike ng mga nakaraang administrasyon, puro budol. Sino yung gugustuhin na mag-stay ka sa budol? Di ba? Tapos ngayon na lumabas ang resulta, galit na galit kayo kasi sinusuka na kayo ng taong bayan. Di ba kahit anong paninira ninyo, hindi umi-epekto. Bakit hindi umi-epekto yung mga paninira nila mga minamahal? Kasi wala silang sapat na ebidensya. Kung sinabihan yung adik, nagpakita sana kayo ng matibay na ebidensya. Diba? Tapos yung mga naninira, mga minamahal, ngayon nagtatago na. Si Harry Roque na nagpalabas ng video, di umano, tingnan nyo, isa ng fugitive. See? Diba? Mga minamahal, kita ninyo na sinusuka na sila ng taong bayan. Kung gusto nyong maibalik sa inyo yung tiwala ng taong bayan, magtrabaho kayo ng maayos, patas.
paglingkuran ninyo at pagsilbihan ninyo ang Pilipino. Ganun lang kasimple yun. Hindi yung ang dami nyong hanash, ang dami nyong eklabush. Diba? Itong mga jutang ina ng taong to, sa paninira lang bumabawi, imbis na bumawi kayo sa paglilingkod, kupal eh. O ngayon, na lumabas yung resulta, galit na galit kayo. Eh, deserve. Diba? Oh. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.